Wow, ang dami nating pera. Why? Because of Jesus. Okay? So, right now, may pag-aaralan po tayo na napakahalaga. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Inuulan ba kayo ng mga grasya? Okay. Okay, serious na po tayo, no? May kinalaman po kasi ito tungkol sa yung tinatawag na pagbibigay. O should I say, sa iba po, iba eh. Yung ibang Christian denomination, naniniwala pa po sa ikapu o do sa tithes. Tithes and offering, something like that. Kasi in our dispensation of grace, nakikipag-deal na ang Panginoon sa atin according sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Okay? Mababasa po yan doon sa Romans 16:25 to 26. Hindi ko na pababasahin talata, basahin na lang po ninyo kasi very limited lang po yung time natin, no? So kaya yung marami mga pagkakamali, lumilitaw lang po talaga pag hindi ka nagra-rightly divide ng scripture. Basahin niyo sa 2 Timothy 2:15. Nakalagay dyan yung kahalagahan o yung importance ng rightly dividing ng scripture. Alam niyo ang pinaka... Paano ko pa sasabihin ito na hindi magagalit yung mga kaibigan natin dyan, no? Yung mga pinaka-abuso, o should I say, yung pinaka-inabuse nila, ako na lang sana natalata yung Malakias 3:10. Kaya sabi nga nila Malachi 3:10. Oh, parang ano na yun, threaten na, tinetreten niya yung mga ano niya, no? When I was a new believer, nakakapagduda na rin kasi yung talatang yan Kasi gagamitin mo yan para i-mindset mo yung mga members mo na, pag nagbigay kayo sa pastor ninyo, pagpapalain kayo. Lalo pag, alam nyo ito, ginagamit to mga year-end. Malapit na pong mag-year-end. We still have 5 days to enjoy all the beauty of 2025. Because right after 5 days, papasok po tayo sa bagong taon, no? 2026. Kaya nga po, nakakaloka talaga, nakakawindang ng utak, ano? Kung hindi mo alam ito, dahil maloloko kan talaga, maniwala ka. Yung mga simbahan ngayon, kinocommand nila yung mga believers. Kapwa mananampalataya pa man din, na magbigay daw. Pero, dito naman po sa Bible, may command naman si Pablo. Basahin niyo po sa Romans 16:17 na kailangan i-check natin yung mga doktrina na pinapasok sa atin. Sound doctrine ba ito o hindi? Kasi pag sound doctrine, kailangan naka-base lahat sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay, tingnan natin Okay, let us examine yung biblical na katotohanan dito. Ito po kasi yan, covenant text o yung covenant context na tinatawag natin. Ito po yung sinasabi nila Malakay 3:7 agad yes. Exodus 19:5-6. Mga Old Testament verses po ito, mga kaibigan ko. Mga old covenant po ito. Itong Malakay 3:7-10 at saka Exodus 19:5-6, itong madalas ginagamit. Ibang Christian denominations, it's so sad, they still using these verses to gain control. Okay? And manipulation dun sa mga nasasakupan nilang mga member. Wow, hindi na na-preach yung truth ng Lord Jesus, no? Okay. Ito kasi, tingnan natin Ito po yung, sige, nilagay ko po rito, the covenant context. Okay. Sino ba yung may covenant dito? Yung covenant na context nito, ito po yung sa Old Testament Kasi may covenant din po sa atin si Lord. Pero actually, ang nag-covenant po sa New Testament, si Jesus at ang God the Father. Outside di ko lang po tayo, i-green up lang tayo, isinama lang din tayo. Pero ito, covenant people talaga yung mga Israeli, no? Mga Hudyo. Tingnan natin. Basahin natin. The covenant context. Ito yung sa Malakay 3:7-10, Exodus 19:5-6, sinasabi nila. Letter A, ito po yung covenantal people. Covenantal people. Sila po yan. Ina-address ni Malakay ito sa Israel. Hindi sa simbahan, hindi sa iglesia, hindi po sa church. Tayo yung church, yung katawan natin. Letter B, ito po ay conditional promise. Ibig sabihin, kung susunod ka, pagpapalain ka. Pag hindi, yari ka. Jombag ka, di ba? Letter C, ito po ay commanded storehouse. Ibig sabihin, mahalaga to, commanded storehouse, ito ay rumerefer lamang sa Israel's Levitical system, hindi church offerings. Alam nyo, nakakalungkot,
Kasi yung ibang Kristiyano, bumili silang buong Bible, bumili ng Bible, okay? Salita ng Diyos ito, mula Genesis hanggang Revelation, which is true. Bakit sinasabi ko bang hindi? Totoo po yun. Kaya lang, hindi nila alam i-apply yung context. Context is king, sabi nga ni Pastor Joseph Prince, no? So, sila, pag muna ng Bible, maski nabasa nila sa Old Testament, ia-apply ngayon nila sa sarili nila. Yari kang jombag ka dyan, patay kang bata ka, yari ka. Kawawa yung mga member dyan. Kaya imbis na napagpapala sila, nasa mind nila yung wrong perception regarding giving. For them, you give and then babalik sa'yo. Para kang, pag nagbigay ka, pagpapalain ka, gano'n. No. Sa atin, we are already blessed because of what Christ has done. Okay. O tingnan naman natin yan sa atin. Ito, ang sarap nito pag pinabasa ko to. The church completion. Pag sinabi mong complete, kumpleto na. Wala ka nang maaari pang idagdag pa. O ito, mababasa yung church completion natin. Romans chapter 10 verse 4. Basahin na lang nyo ha. Tapos Colossians chapter 2 verse 14. Okay, letter A, Christ fulfilled the law. Paulit-ulit na lang po sinasabi ito, pero sige lang. Christ fulfilled the law. Ibig sabihin, the law ended, nagtapos na ang law noong si Kristo ay namatay sa cross. The law ended as a system of righteousness when Christ died on the cross. Letter B, canceled ordinances. Legal requirements nailed to the cross. Yung mga ordinances na sinasabi nila sa Old Covenant, kinancel ng lahat. Canceled. Tapos na. No, tapos na yon. Pinako ng lahat sa cross kasama ng Panginoong Jesucristo. Amen? Letter C, change administration. Ito, maganda po ito. Change administration. We live under grace, not Mosaic law. Kaya po change kasi yung Old Testament, Mosaic law. Ang pinaka-pamosong figura ng law ay si Moises. Si Moses, ka nga ng bata sa amin, okay? Pero sa New Covenant, and forever and ever, si Jesus Christ, the most famous sa lahat. Siya ang Diyos, God of gods, God of the universe. At anytime, hinihintay natin siya. Okay, meron din po tayong tinatawag na the grace contribution. 2 Corinthians 9:6-7. Makinig pong mabuti ha. Ito ang ginagawa natin ngayon. Pag meron tayong mga gatherings, sa house gatherings, halimbawa sa mga lumang sinihan, mag-gather tayo. Ito ang gagawin natin para ma-bless naman yung mga involved sa gawain ng Lord. Letter A, meron tayong voluntary giving. Voluntary means voluntaryo, not grudgingly. Ibig sabihin, hindi po ito necessaryong kailangan ibigay mo para pagpalain ka. No, ito po ay galing sa puso. Kaya nga voluntary giving, not of necessity, but of your own expression of love. Diba? B, cheerful heart. God loves a joyful and free will givers. Amen? Madalas yun na rin. Diyos ko Lord, yung dating pastor na nangangaral ng tithes. Mangangaral siya ng tithes tapos sasabihin niya, God loves a cheerful giver. Kaya huwag kasi simangot. Kanyang gano'n sa mga member niya. Parang contradict po yata. Ang ibig lang pong sabihin yan, God loves a cheerful giver. When you have a cheerful heart, giving dun sa ministry ni Lord. Letter C, no percentage command. Wala pong percentage. No tithe demanded in grace. Because I believe in the grace period, mas tayo po ay pinagpala na at mas tayo ay pinayaman pa. Okay? So, the greedy corruption, ito po ay matatagpuan sa 1 Timothy 6:5-10, 2 Peter 2:1-3, no? So, tignan na lang po niyo doon. Greedy corruption means kung hindi ka maingat, madali ka malinlang ng mga corrupt na pastor at mga nagpapanggap na alagad ng Diyos. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, how about making you a challenge today? Pakipindot na po ang subscribe button. Malapit na po mag-2026 and 2026 will be a great year dahil mas lalo nating mamamagnify ang kabutihan ni Lord Jesus sa mga buhay natin. Thank you. God bless.